Yung 11, nang-o-onset talaga, hindi nagbibigay ng tamang informasyon. Let's clarify some things about rules. No? Sa rules muna, mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang mga committees, parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos i-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan eh. So sabi nila, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case-per-case basis. So, hindi po to blanket na anytime for any reason, pwede ka na mag-online. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes, kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nagkri-criticize po ngayon, tingnan nyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me na binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing ito po ay may kinalaman sa impeachment. Why is control important? Because the control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tignan nyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So, paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para
dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. Alright, mag-reaction tayo ulit dito mga kababayan no, sa sagot ni Senate President Alan Peter Cayetano dito sa kay Senator Tito Soto no, patungkol nga doon sa pag-create niya ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee para tutukan nga itong flood control hearing na kung saan ay si Senator Marcoleta yung kanyang italagang manguna dito sa subcommittee na ito. Pero pumalag nga no, question ni Senator Tito Soto itong legality no, hindi daw po legal yung pag-create kasi hindi daw po dumaan doon sa plenaryo, not unless daw dumaan sa plenaryo. At dito sumagot si Senate President na sa lahat ng pwedeng reaction, bakit yun yung naging reaction ni Senator Tito Soto na tila bagay ayaw no dito sa pagbubukas muli ng investigation ng flood control dito sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Yun din po yung aking personal opinion dito no nung nabasa ko yung statement ni Senator Tito Soto na bakit po kini-question niya no yung legality, mga kababayan. Parang yun din yung nangyari noong panahon nila no na imbis na imbestigahan yung mga isiniwalat ng ex-marines ay kini-question pa nila Lacson yung kredibilidad, mga kababayan, ng mga taong iyon. So parang ganito yung aking nakikitang pattern no mga kababayan, na instead of supporting dito sa investigation na ito na kung saan ay wala nang nag-imbestiga na iba dito sa legislative no in aid of legislation ay kini-question pa yung legality, mga kababayan. Pero hindi daw po tama yun yung statement no ni Senator Tito Soto, mga kababayan. At itong ginagawa nila ngayon talaga ay halatado na masyado, mga kababayan. Kaya sabi nga ni Senate President Cayetano, itong 11 ay hindi po talaga nagbibigay ng tamang impormasyon, mga kababayan. At ang pakay talaga nila ay maagaw muli yung liderato nga dito kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi kung mawala yung leadership dito kay Senator or Senate President Cayetano, ay mawawala na naman yung investigation ng flood control, mga kababayan. At diretsahang inamin din yan ngayon ni Senate President Cayetano na dahil dito sa leadership talaga ito yung target nila. Kasi kung nagkataon yung liderato ng Senado ngayon, yung investigation nila ay pwedeng sila yung magdikta no kung sino lang yung pwedeng imbitahin, sino yung hindi pwede, kung gaano kadalas yung magiging hearing no or investigation nila. So talagang everything is under control nila, mga kababayan. Kaya sa tingin ko ito rin talaga yung target talaga nila no na maagaw yung liderato ng Senado no. Kaya talagang atat na atat at nag-iingay itong mga 11 na minority senators, mga kababayan. Pero lang dito kay Senator Lito Lapid kasi hindi naman siya talaga dito nagsasalita no. Yung mga maiingay yung mga kasama niya dito sa minority at lantara na talaga yung kanilang mga kinikilos, mga kababayan no itong minority. So abangan natin sa Lunes kung ano pong mangyayari no dito sa pagbabalik muli ng kanilang sesyon at itong usapin ngayon sa online voting or remote participation ng mga senador, kung ano pong magiging kalabasan dito, mga kababayan. Kasi for sure itong mga minority talaga ay tutol dito no hangga't kaya nila tutulan. At pinangambahan ko lang, mga kababayan, na sana ay walang bumaliktad no dito sa 13 na mga majority, kahit na pinagkakasuhan na po sila, halos silang lahat ay may mga kaso na. At siguro yung hope na lang dito ng 11 minority ay makulong yung mga majority senators para hindi na makaboto, mga kababayan. At kapag sila ay maaresto na or kung maglabas na ng warrant of arrest, ay sure ball talaga diretso sa kulungan yan, mga kababayan no? Kasi plunder yung pinagkakaso sa kanila, hindi po siya billable no, walang piyansa. Kaya talagang magdiwang dito itong mga minority senators ngayon na atat na palitan itong si Senate President Cayetano no. At kaya nga tutol sila dito sa online voting dahil para hindi na makapag-join yung mga makukulong na mga senador. At lantara naman, sinabi na nga po yan ni Erwin Tulfo, mga kababayan. So talagang sa tingin ko gagawin talaga nila lahat na pwede nilang gagawin na harangan nitong online voting, mga kababayan,
despite na hindi pa po nila talaga na umpisahan yung debate patungkol dito, no, yung pinag-uusapan pa lang dito yung pag bring up lang dito sa plenaryo, no, from the committee level, no, yung proposal ni Senator Marcoleta, pero ganun na agad yung kanilang reaction, or ganun na agad yung kanilang ginawa. So tingnan natin sa Lunes kung mag-walk out ulit itong minority senators, at sinabi nga po yan ni Senator Subirin na talagang strategy nila talagang mag-walk out para hindi makaboto, no, or hindi magbotohan doon sa plenaryo patungkol doon sa proposal ni Senator Marcoleta. So ano pong masasabi nyo dito mga kababayan sa bangayan, no, dito po sa Senado natin ngayon, itong majority versus minority senators na talaga namang naghihintay lang ng pagkakataon para agawin yung liderato ng Senado mga kababayan. At in fairness, sinabi dito ni Senate President na hindi naman magulo ang Senado, pilit lang talagang ginugulo ng mga kasama nila sa minority mga kababayan. At alam na po ninyo at alam nating lahat kung ano yung dahilan bakit nila ginugulo ang Senado mga kababayan. At sa lahat ng mga Pilipinong nais mapanagot ang lahat ng mga sangkot ng corruption sa flood control at mailantad ang lahat ng mga pagnanakaw ng mga buayang opisyal ng gobyerno mga kababayan, patuloy lang po nating suportahan itong sila Senate President Cayetano at ang majority senators dito sa kanilang gagawing investigation mga kababayan, no, despite dito sa panggugulo ng mga minority senators. Tuloy lang po nating suportahan at ipanalangin natin na magtagumpay sila mga kababayan dito sa kanilang paglantad, pagbulatlat sa mga kawatan sa korupsyon dito sa flood control mga kababayan na pilit pinagtakpan. So ano po masasabi nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.